ng Diyos. Ano bang ugali mo na ayaw ng Diyos? Ay, mahadera, chismosa, lahat, pinakikialaman, lahat sinisira ang kapwa-tao. Huwag ka nang ganyan. Kinakailangan ikaw ay nagbubuo ng kapwa, itinataas mo ang kapwa, hindi ka naiinggit sa kapwa, nagbibigay ka sa nangangailangan, tumutulong ka sa mga kapuspalad, naaawa ka, umiiyak ka kung umiiyak ang isang taong mahirap, naaawa ka sa kanila, hindi ka natutuwa. Ganyan ang totoong Kristiyano. Amen? Show your soul. Approve unto God. Action. Kinakailangan, may pera ka, action. Tumulong ka. Maawa ka. Amen? At sinasabi dito, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kinakailangan lumago ka, hindi yung paatras. Tinanggap mo na si Jesus, nag-aaral ka na ng salita. Kung ano-ano pang kalokohan ang pinagagawa mo, paatras ka ng paatras. Papunta ka sa hell, hindi sa heaven. Kinakailangan tinanggap mo si Jesus, ang pagbabago mo, abante ng abante, sakripisyo. Kasi minsan masakit, minsan mahirap, minsan tutudyuhin ka, maraming tao magsasalita sa'yo, abnormal ka na. Simula na tinanggap mo si Jesus, kung ano-ano, binubulong mo sa sarili mo. Hindi na malaman kung... hindi niya alam, laging nananalangin. Ito, ganito pinagpapala ang mga tao, ang mga totoong Kristiyano, na kahit sa lugar, kahit anong oras, nananalangin siya. Panginoon, sasakay kami ng elevator, ingatan mo kami, may kasama akong bata. Yung hindi nanalangin, naipit yung paa. Kasi hindi siya nag-acknowledge. Sabi ng Diyos, acknowledge me in all things and I will direct your paths. Sumakay na elevator, hindi in-acknowledge ang Diyos. Ipit ang paa. Ngayon, iiyak-iyak. Saan kami nagkamali, Diyos? Wala naman kami ginagawa. Ba't kami ang laging napaparusahan? Sabi na naman ng Biblia, my people are being perished and destroyed because of ignorance. Kapatid, masakit, ignorante daw. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, o sinasabi mo, alam mo ang salita ng Diyos, ang buhay mo naman, gulo-gulo. Nagkakagulo kayo. Sa bahay na, nagkakagulo na kayo. Anong klaseng buhay na nasa Diyos yan? Ang buhay na nasa Diyos, kahit anong problema, kahit ano pa ang dumating sa buhay, nagkakaintindihan sa bahay, nag-uunawaan. Kasi misis ko, supladan. Pabayaan yan. Panalangin mo, misis mo, bukas pagising mo. Ang sweet-sweet na naman yan. Darling, kumain ka na ba? Pinaghanda ka na ng sausage, saka ito, kutsilyo. Ano kutsilyo? Hihiwain ng sausage. Panghiwa, akala nung nagbago na yung asawa mo dahil pinanalangin mo. Amen? Hallelujah. So, show yourself approved unto God. Bakit kailangan natin yon? Dahil ang Diyos ay darating na. Revelation 22:20. He is coming soon. Magbago tayo, magsisi tayo, tumanggap tayo sa Panginoong Jesus, magbabad tayo sa salita ng Diyos. Kapatid, para wala kang pagsisihan, sundin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nasabi dito, do good and serve the Lord. Gawin mo ang mabuti. Mabuti para sa Diyos, manalangin ka, lagi mo itaas ang kanyang pangalan, mag-praise and worship ka. Kung mumu ka, pwede na mo praise and worship kung pilas ang uso. Play the Lord, play. Pinagpapala ng Diyos ang anumang uri ng tao kung siya'y tapat sa puso niya. It doesn't mean na ikaw ay professional singer. Praise the Lord! Hindi! Ang pinagpapala ng Diyos yung umaawit na tapat sa puso niya. Hindi yung ganda ng kanta mo, hindi yung ganda ng mukha mo, kung hindi ang puso mo ay ibinibigay mo sa pag-awit sa Diyos. Naintindihan natin? So, lakasan mo loob mo, kapatid. Hindi hadlang ang kapansanan. Pag pinuri mo ang Diyos, ikaw ang pinaka-blessed sa lahat ng anak ng Diyos. Amen? Do good and serve the Lord. O, paano ako magseserve? Hindi ako marunong salita niyo. Paano ako mag-preach? Magseserve ako. Hindi lang ang preacher ang servant ng Diyos. Yung mga nagbibigay ng tubig sa nauuhaw, they are also servant of God. If you help somebody, you are more than a preacher because you do it in action. Yung preacher, salita na salita Ang buhay niya, pagtalikod niya doon sa pulpit paloko-loko na naman. Kasi ang gusto lang niya, touch and offering. Ang gusto lang niya, bibili na naman ako ng bagong kotse, bahay. Hindi yun. Alam ng Diyos ang puso natin. Kapatid, kailangan na magbago tayo. Tanggapin na natin ang totohanan ng Panginoong Jesucristo.
Kay lingkod ka ng Diyos, kay hindi ka lingkod ng Diyos, maglingkod tayo sa Diyos ng totohanan. Amen. Amen? Huwag yung, papunta ka na Israel, punta ka na Egypt, papunta ka na Africa, nagtatatag ako ng mga churches doon. Anong churches ang tinatatag mo? Nag-uubos ka ng pera at panahon mo. Ang panahon ngayon ay moderno na, may internet. Magsisigaw ka sa internet, kumuha ka ng isang camera, sabihin mo ang totoo, ang salita ng Diyos, maririnig ka sa buong mundo, sa dagat, sa ilalim ng dagat, sa bundok, sa tagliran ng bundok, sa loob ng kuweba, dahil lahat ng tao, pati tribo, pati mangyan, may internet. Lahat may cellphone, nakabahag ka cellphone. Hello? Yung isang mangyan, naka-cellphone pa, hi. Nilabang ko na ang bahag ko. Lahat ngayon ay moderno na. Gamitin mo ang modernization sa pagtataas pangalan ng Panginoon Diyos. Huwag mo nang intindihin. Put to death the lust of the flesh. Kasi ang katawan mo, maraming pangangailangan. Sabi ng Biblia, put to death. Stop it. At bayaan mo ang espiritu mo, ang magibabaw kung ano ang gusto ng Diyos. Revelation 22:20, I'm coming very soon. You will be saved, you and your family. Sabi ng Diyos. Kung ikaw ay maging matapat sa akin, yung anak mo, yung magiging anak mo pa, magkakaapo ka pa at kaapo-apuhan mo, ipagpapalain ko. Yan ang bili ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos, you must have firm grasp of the Word of God. Firm grasp. Hawakan mong mabuti, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Sa lahat ng problema mo, sa lahat ng pupuntahan mo, sa lahat ng plano mo, gamitin mo ang salita ng Diyos. Amen. Paano gagawin mo? Mag-aaral ka sa salita ng Diyos. Nakakantok eh. Manalangin ka sa Diyos na ang mata mo ay padilatin. Huwag naman yung palakihin. Padilatin lang na hindi ka antukin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil ito ang binubulong lagi ng dyablo. Matulog ka. Kumain ka muna ng sandwich bago ka matulog. Huwag ka na magbasa ng Biblia. Ano ba yung binabasa mo? Ang hindi alam ng dyablo, ang Panginoon Diyos ay kumikilos din. Idilat mo, mata mo, manalangin ka. Pag-aralan mo ang salita ko. Kaya lang, lagi sumisingit ang dyablo, huwag, matulog ka. Pero, pilitin mo magibabaw ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Ito ang maiksi nating sermon sa araw na ito. Ang totoong buhay na Kristiyano, one at a time. Umpisahan mo, kapatid, lahat tayo makasalanan. Pagtapos, ipakita mo sa Diyos. Show yourself approved unto God. Pamuhay mo ang salita niya. Mag-aral ka sa salita niya. At ano pa? Gumawa ka ng mabuti. Tanggalin mo na yung kasamaan sa buhay mo. Lahat ng kasamaan, pagsisinungaling, lahat. Tanggalin mo na lahat yan. Gumawa ka ng maganda, mag-serve ka sa Lord. Paano ka mag-serve? Hindi lamang sa pagpipreach. Hindi lamang sa pagtiteach. Tingnan mo ang nakapalibot sa iyo, mga kapitbahay mo, mga tao, kamag-anak mo, unahin mo. Kung sila ay may pangangailangan at ikaw naman ay may sobra, ibigay mo ang sobra mo sa pangangailangan nila. Bakit? Wala kang madadala. Dumating tayo sa lupa, wala. Aakyat ka sa langit, wala. Andun lahat ang investment natin sa langit. Gold, silver, lahat ng gusto mo, andun. At hindi ka na malulungkot, wala ng pain, wala ka na rayuma. Wala lahat. Perfect ka, like God. Kaya, one at a time, tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name, everybody say,